Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang mga kapayapaan, usapang pangkaunlaran. Ngayong adlaw sa tuta. Lipon yung Philippine Air Force, your air warriors, skylifters in the Visayas. At muli pong sumasay papawid ang aming palatuntunan, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Cebu sa espesyal na edisyon na pagdiriwang ng 88 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines with the team Rising Over the Challenges in Service to the Nation. Ako po yung host, First Lieutenant Edward B. Baguio, Philippine Air Force, at kasama ang aking mga co-host na sina Staff Sergeant Ann Francis M. Dompong, Philippine Air Force, and A1C Roel Grado, Philippine Air Force. Partner? Muli, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating mga libo-libong tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito, ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform sa Facebook page ng Tausen BGB Niyab, Tausen PAF, CMO AMC at ng UP Cebu. Ang programa pong ito ay para po sa ating pagnanais na maihatid ang mga impormasyon na may kinalaman sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Mga kasama, para simulan po ang mga programa natin, ngayon atin pong panoorin ang mga video clips ng nakarang AFP anniversary.
Grabe, partner, habang pinapanood ko yung video, sobrang nakaka-proud, no, maging part ng Armed Forces of the Philippines. And by the way, muli, happy 88th founding anniversary, no, sa Armed Forces of the Philippines. Grabe, from different air assets, war equipment, no. Sobrang nakaka-proud, and also dagdag pa natin yung mga trainings, no, ng mga personnel. So, grabe. And sobrang nakaka-proud lang talaga na maging part ng Armed Forces of the Philippines. So, this time mga kasama, sabay-sabay naman po nating panoorin ang third quarter accomplishment ng Tactical Operations sa Wing Central. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Isang wounded in action na sundalo ang nailigtas matapos ang agarang pagresponde ng Black Hawk at UH-1H aircraft. Tausen, nagsagawa ng paghahakot ng mahigit kumulang 5,600 na family food packs mula Mactan patungong Bacolod Silay Airport para sa mga kababayan nating biktima ng Typhoon Hana. Sa katatapos lang na ika-76 na taon ng pagkakatatag ng hukbong himpapawid ng Pilipinas, iginawad sa Tausen ang CGPAF Streamer Award Wing Combat Tactical Operations Wing Category Non-Flying. Panayam sa bagong upong Wing Commander ng Tactical Operations Wing Central, tutukan eksklusibo. Live mula sa Mactan, Cebu, narito ang Tausen News! Maayong adlaw, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa operational accomplishments na ihahatid sa atin ng ating kabagwis na si Len Gozar. Len, ano-ano ang mga mahalagang impormasyon na iyong nakalap sa loob ng third quarter ng taong ito? Sa nakalipas na third quarter ng taong ito, ang Tactical Operations Wing Central ay nagpamalas ng kahusayan sa larangan ng operational accomplishments. Sa ilalim ng air operations, nakapagtala ang unit ng 110 sorties para sa internal security operations, 73 sorties in support to national development, 13 sorties para sa humanitarian and disaster response, at 4 na sorties for territorial defense. Dagdag pa rito, noong 19 September 2023, nagpadala ang Tausen ng S-70I Black Hawk at UH-1H upang agarang ma-air evac at madala sa pinakamalapit na ospital ang isang wounded in action na sundalo. Bukod dito, sa larangan ng HADR preparedness, ang Tausen ay aktibong nakiisa sa 22 aktibidad patungkol sa mitigasyon at paghanda. Isa sa mga kapansin-pansin dito ay ang paglahok sa full-scale emergency exercise kaugnay sa third quarter National Simultaneous Earthquake Drill sa Old Tagbilaran Airport, Bohol. Habang sa larangan naman ng disaster response, pinangunahan ng Tactical Operations Group 6 ang aerial search and rescue operation sa isang nawawalang individual sa Antique at ang pagsasagawa ng Ardana sa Bacolod City at Barangay Sampinit, Bago City noong kasagsagan ng Typhoon Hana. Dagdag pa rito, ang unit ay nagsagawa rin ng paghahakot ng mahigit kumulang 5,600 na family food packs mula dito sa Mactan patungong Bacolod Silay Airport para sa mga kababayan nating biktima ng Bagyong Hana. Pagdating sa deployment ng mga tauhan, ipinadala ng unit ang kabuuang 20 opisyal at 732 enlisted personnel upang makapaghatid ng serbisyong aerodrome dito sa Kabisayaan. Sa larangan naman ng intelligence operations, ang wing ay nagsagawa ng 9 na liaising activities sa mga kasamahang PNP at iba pang ahensya ng gobyerno na nagpatibay ng kolaborasyon at maayos na koordinasyon pagdating sa mga isinasagawang operasyong intel. At para naman sa civil military operations,
Ang Tausen ay nakapagsagawa ng 16 na usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Cebu, kasama ang mga iba't ibang lokal ng ahensya ng gobyerno, at 7 Peace and Development Fora sa iba't ibang mga paaralan at komunidad para sa pagsuporta sa layunin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, at ang pagsasagawa rin ng 38 top CMO Intervention Team activities. At iyan ang mga ulat para sa operational accomplishments. Ako si Len Guzar. Balik sa iyo, Frankie. Maraming salamat, Len. Samantala, sa katatapos lang na 76 Philippine Air Force Founding Anniversary, iginawad sa Tausen ang CGPAF Streamer Award Wing Combat Tactical Operations Wing Category Non-Flying. Ibabalita sa atin ni Kabagwis Jet Perez. Bilang pagtalima sa PAF Axel Command Framework, narito ang mga aktibidades, programa at proyekto na napagtagumpayan ng Tausen. Sa pagpapaigting ng public value ay naisakatuparan ng unit ang mga nakalatag na aktibidad ng 100%. Kapansin-pansin ay ang third quarter Multi-Stakeholder Advisory Board meeting na kung saan 3 opisyal ang nanumpa bilang bagong miyembro ng Tausen MSAB. Gayon din, sa ilalim ng initiated stakeholder engagements, nagpaunlak ng interview sa Bombo Radio na kung saan ang Assistant Director for CMO, Second Lieutenant Jericho Brian L. Abrenica PAF, ay nagbahagi ng mga insights and understanding on the nature of work of Tausen and the life of an airman. Ang wing ay nanguna at sinubaybayan din ang mga kinakailangang requirements ng Special Operations Task Force 511.2 para sa pagdating ng USC-17 aircraft dito sa BGB-NEAB. Samantala, upang pagtibayin ang Air Power Advocacy Campaign, ang Tausen na nagsagawa ng 2 air power lectures at 5 capability demonstrations. Isa na dito ay ang Air Evacuation with the Service Capability Demo sa katatapos lang na Reserve Force Mobilization Exercise o MOBEX, pati na rin ang confetti drop at opener pass gamit ang Super Tucano. Bilang patunay ng pagpapahalaga ng ating stakeholders para sa serbisyo ng unit, iginawad sa Tausen ang mga natatanging pagkilala. Plaque of Appreciation for the successful accomplishment of the 5th Air Reserve Center's mission. Certificate of Recognition for the early recovery and humanitarian action and disaster response operations during devastation of severe tropical storm Paeng and oil spill in Kaluya. Certificate of Recognition as Outstanding Stakeholder of Tacloban National Agricultural School, and Certificate of Appreciation for the invaluable support rendered to 5th Air Reserve Center during the conduct of BCMT Class 2023 Alpha. Likewise, as a result of the unit's strive for excellence, the wing received the following recognitions. Certificate of Excellence for attaining excellent overall rating of 99.52% para sa IPRS result at 97.87% para sa LMD survey result. Plaque of Recognition for having been adjudged as the CGPAF Streamer Awardee, Wing Combat Tactical Operations Wing Category, Non-Flying. Samantala, 100% ding naisagawa ng Tausen ang mga gawain sa larangan ng pananagutan, mabuting pamamahala at kaligtasan. Ilan sa mga ito ay ang leadership development activities, pagpapalaganap ng ethical related laws and directives, pagsasagawa ng 21 security and unit inspections that ensure the unit's efficient resources and system management, at safety driving lesson para sa ligtas at responsableng pagmamaneho. Para naman sa force and capability development, pagsasakatuparan ng mga nakaprogramang training, pagsagawa ng OJT at OJR program kung saan 8 personnel ang nagawaran ng bagong AFSC, pagpapanatili ng mga pasilidad at kagamitang pang C4S, at 33 equipment maintenance activities. Dagdag pa rito, ang wing ay tuloy-tuloy din sa paggawa at pagre-revisa ng mga lokal na polisiya upang gawing akma at makatutugon sa pangangailangan ng bawat misyon. Nakilahok sa 12 joint, combined and interagency trainings and seminars. Nagpaabot din ng suporta ang unit sa mga tauhan nito na sumailalim sa iba't ibang pagsasanay akademika, gaya ng Advanced and Basic NCO course at Criminal Investigation course. At para naman sa PAF Strategic Basing Plan, ang Tausen ay nagsumite ng Tausen Work Plan at Actions Taken para sa PAF Strategic Basing Plan 2040 at nagsagawa ng site inspection sa Giwan Airport, Eastern Samar. Ang mga aktibidad na may layong pagpapaunlad ng base at infrastruktura, ang base development plan ng unit para sa Kabatuan Forward Operating Base ay naaprubahan noong 04 October 2023. Ang unit ay nagsagawa rin ng site surveys kasama ang Technical Working Group o APSE at 355 Air Engineering Wing personnel. Pinangunahan din ng Tausen ang groundbreaking ceremony ng TICAS project
Construction of fixed-wing hangar at rotary hangar dito sa BGBNAYAB. Jed Perez para sa 1000 News. Makakausap po natin sa kabilang linya, live, Wing Commander ng Tactical Operations sa Wing Central. Walang iba kundi si Brigadier General Federico B. Enriquez, Philippine Air Force. Sir, maayong adlaw po, sir. Mayong adlaw sa iyo, Frankie, at sa ating mga masugid na tagapakinig at taga-subaybay ng 1000 News. Sir, paano nakapagdulot ng ambag ang mga napagtagumpayan ng unit patungkol sa mga nakalatag na layunin? The unit completed its program activities for the third quarter on time. In addition to its program activities, 1000 conducted initiatives that were integral in the accomplishment of its mission and unit's excellent performance. Paano naman nakaapekto ang mga naging tagumpay ng unit o resulta sa pagpapahalagang pangpubliko? Ang matagumpay, Frankie, at mabungang pagsagawa ng mga may mataas na epektong joint and interagency activity at ang seryosong serbisyo ng mga personal ng 1000 ay kumakalap ng paghanga at pagkilala galing sa mga stakeholders natin. Sir, paano ang mga nasabing tagumpay ay nakaapekto o naging resulta sa pagpapahusay ng pananagutan, maayos na pamamahala at kaligtasan? The strict conduct of units inspection and audits, active involvement of its personnel on leadership activities, and constant troop education instilled a culture of accountability, safety, and good governance to the minds and hearts of every 1000 personnel, transforming them to become a more responsible public servants. At para sa huling katanungan, sir, paano ang mga tagumpay na ito ay nakatulong sa pagpapalakas ng puwersa at pag-unlad ng kapasidad? Ang mga nagawang aktibidades ng unit sa quarter na ito ay nagdudulot ng pagtaas sa kahusayan ng bawat tauhan, pag-unlad ng base at mga infrastruktura at pagpapabuti ng mga kagamitan. Marami pong salamat, Brigadier General Enriquez. Maraming salamat din, Frankie. Ayos! At iyan ang mga balitang nakalap namin sa loob ng third quarter 2023. At mula dito sa Mactan, Cebu, ako po ang inyong kabagwis, Frankie Tompong, patuloy na magbabantay at magseserbisyo sa ngalan ng ating bayan. At ngayon naman po, atin pong masusubaybayan ang naging accomplishments ng Air Mobility Command at sabay-sabay po nating panoorin po ito. The Philippine Air Force is composed of 7 functional commands located in the different major PAF bases in the country. And one of these is the Air Mobility Command, with its headquarters at Brigadier General Benito N. Buen Air Base, Lapu-Lapu City, Cebu. On its 6th founding anniversary, AMC has once again proven its significance as the prime manager and implementer of 2 out of 6 core systems of the Integrated Air Operations Concept: the Air Mobility Support System and Search and Rescue System. These core systems are realized through the 4 subunits of Air Mobility Command: the 205th Tactical Helicopter Wing, 220th Airlift Wing, 250th Presidential Airlift Wing, and the 505th Search and Rescue Group. These reliable and credible flying units comprises 42% of the total PAF air assets, thus placing this command as the largest flying unit of the Philippine Air Force. With the competence and dedication of the Skylifters, matched with the upgradings of its platforms and equipment, this command have and will always seize the golden hour of the mission to accomplish this Herculean task. The 205th Tactical Helicopter Wing. The Helilifters conducted limited close air support
airborne forward air controller missions, air surveillance, limited reconnaissance, tactical training, tactical airlift, disaster relief and rehabilitation, combat search and rescue, casualty evacuation, and other emergency missions. The 220th Airlift Wing. The airlifters provides tactical airlift and air transport, long-range maritime patrol, air reconnaissance, aerial searches, aeromedical evacuation, and air transport for uniformed and civilian agencies. The 250th Presidential Airlift Wing provides aircraft and aircrew for the President of the Republic of the Philippines, immediate members of his or her family, visiting heads of state, and other local and foreign VIPs with flight satisfaction guaranteed. The 505th Search and Rescue Group performs water, land and air search and rescue operations, aeromedical evacuation, limited aerial fire suppression, power rescue and recovery, and other HADR-related capabilities. The various missions are accomplished by ensuring the excellent operational status of the 72 platforms of the command, 34 air assets of the 205th Tactical Helicopter Wing, 17 air assets of the 220th Airlift Wing, 10 aircraft of the 250th Presidential Airlift Wing, and the 11 aircraft of the 505th Search and Rescue Group. The successful execution of the respective functions of AMC's subordinate units relies on the proficiency of its workforce, optimized utilization of air assets, and the relentless guidance and support of its leadership headed by the Commander Air Mobility Command. Now more than ever, the Air Mobility Command will continually exert its concerted and best efforts to develop a more capable, credible, and sustainable air mobility support in search and rescue systems. In its true commitment to accelerate with excellence, AMC is bound for even greater capabilities. With a robust modernization of air assets and equipment, combined with the Skylifters' passion and hard work, and the guidance of the PAF leadership, we in the Air Mobility Command will continue to accelerate with excellence in providing a more capable, credible, and sustainable air mobility and search and rescue services for national security and development. Okay, we have a short break po na para sa mga pahinumdum mahitungod sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Magandang buhay Pilipinas! Narito tayo ngayon para sa bagong episode ng Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran o UP-UP Pilipinas. Ako si Katropang Tweet. At ako naman si Katropang Carlo para sa isang makabuluhang segment ngayong araw. Partner ng mga nakaraang episode na talakay natin yung patungkol sa e-clip at ang mga benepisyo na ito. Pero ngayon partner, papakinggan natin at mapapanood ang isang kwento ng dating miyembro ng CPP-NPA-NDS na nagbalik loob na sa ating pamahalaan. Dito, malalaman natin kung ano-ano ang napagdaanan ng ating kasamang nagbalik loob na sa pamahalaan at sumilalim sa programang e-clip. Let's watch this.
makasunod ko kay nauna akong manghod dito sa Pronto 7. Tapos December 26, anib sa partido, giimbitahan mi sa ako ang mama nga pasudlon sa main office nila. Tapos kato nga panahon, murag na apo ko sa murag kuha na akong dughan ato ay nagbuwag mi sa ako ang kaipon nga diri sa ubos. Biktima si Rosa mula sa Compostela Valley na napaniwala na ang NPA ang tunay na sundalo ng masa at may malasakit sa kapakanan ng lahat. Abot dito kay naman ko ilagom diri moto nga gipolitikahan ko sa mga kauban sa akong manghod nga mga NPA nga ngano daw nga daw ko'y pasa. Tapos ako lang ikwentuhan about sa nana, ilabugbog ko. Ning anak man tong isa ka nagpolitika sa kuha na maayo pa daw mo sulod na lang daw og NPA kay ang babae daw dito ginataas daw ang moral, ginaampingan. Dili daw dito makabati og bisag unsa nga gamay nga kasakitan daw ko. Ato nga nakahuna-huna ko na nindot gyud ay siguro nga mosampa na lang ko. Permero akong adto gi team 4 pa ko kanang team supply, tigtagtag sa mga supply sa mga kada isa sa mua para ilod sa bag. Pagkahuman na po ato, isa kasi manang ila na po ang gitasan nga medical mission mi sa Panangan Japon. Gitudloan ako nila atog mag ipot og gipon, watch and learn lang daw sa gikaloy-an jud naka praktika jud ko og 3 ka tawo. Naibtan ako ngipon. Ila na akong gipasektoran og kanang pusil M16. Tagaan ako nila og bag nga dagko, marag nagkahuna-huna na ko ato nga labi na pag-move na namo nga naan ako'y pugat nga bag, pusil, bis. Kana ko ato nga panahon nakahilak ato ko permero kay murag na nabigla akong lawas ba kay dili ko sanay magdala og mga bugat. Motong nakaingon ko sa akong sarili nga tinuod jud ay ang NPA sundalo sa kabos, pero nagkadugay ko dito. Nakita man dayon ako nga murag nagkaanam naglutaw ba ang tinuod jud nila nga interest di ay. Marami ng dahilan para iurong na ni Rosa ang kanyang pag-anib sa kilusan. Andyan ang di makatarungang paggamit ng mga revolutionary texts na napupunta lang sa kamay ng mga pinuno at di pagkakapantay-pantay na pagtrato sa loob ng samahan. Nagsaad sila sa ka para sa mo nga NPA na may na-recruit nila, nagsaad sila og financial para sa awang pamilya. Pero makita man jud namo nga ay mga koleksyon para sa mga PI. Kita namo sa ilaha nga nindot kay sila mga pagkaon, ang ilahang pamilya suportado sa halimbawa kwarta, makapa-eskwela sila, pero kami nga mga ultimo lang, parehas anang mga gagmay lang ang mga organo, dili kung halimbawa mangayo may moingon lang nga pobre daw ang partido. Pero makita man namo nga dagko og mga koleksyon sama sa mga minahan, sa mga naay mga negosyo, extortion. Pero pag abot na sa amo bisan nagkagisi-gisi na mo gipang suot nga medyas, wala na may halos ikasuot, wala na may halos kaunon. Pero sila lami kay ilang pagkaon, mura nakita gyapon namo dito sila nga ang pagpahimulos gyapon sa amo nga mga ultimo lang. Sa mahabang panahong pagbubulag-bulagan at pagbibingi-bingihan ni Rosa, dumating na din ang isang bagay na nagpaliwanag sa madilim nitong pananaw. Akong pamilya, akong inahan nga, pagikan ako tambok pa kaayo, pag uli na ko pati ng payata,
Tapos gituliso ko sa akong magulang at na daw mahitabo sa akong inahan, ipakaon daw nila sa amo ah. Akong huna-huna nga, kung padayon ko nga, makigbisog, unya, nakita na nako ang unsajod ilang katuyuan, nga nung natukod ng ingon nila nga pakigbisog, nga nang magpakabutabungol man ko kung halimbawa nakita na nako kung unsa ilang nag-unang interes. Dili na ko ikambi ang akong pamilya alang lang sa bakak nga mga tanaad nila nga daugon ang pakigbisog o maangkon ang pagkapatas-patas. Gani sa sulod wala magay na mo nakita ang pagkapatas-patas dito ah. Kaya naman sa pagpasok ng 2019 ay sabay nitong sinalubong ang bagong taon na may bagong buhay. Naamay na isa ka squad nga nagkampo dito sa amo sa balay sa akong magulang. Mato nga nakumbinsi ko nga mukuha na lang mag-surrender. Kay naluoy naman ko sa akong pamilya basig madamay sila. Itong time nga i-declare na terorista ang NPA. Ang iklip na kadawat naman may anak. Hindot yun siya nga kuan nga programa kay natabangan man mi nila. Himo na ko og balay nga gamay. Akong mama kuanan ako og kanang tindahan nga para kung halimbawa magkalisod-lisod na sila'y makaon nga nagkuan pa ko kanang baboy. Ito nakatabang-tabang gid siya. Sa ngayon ay katuwang na si Rosa sa pagpapalaganap ng katotohanan at sinserong layunin ng gobyerno na mapabuti ang kalagayan ng bawat mamamayan ng bansang Pilipinas. Dagan man ang ihata ko sa gobyerno sa tabang sa mga pa sa atong pangkabuhayan na kandeng, na ay sari-sari store. Tapos kung na ay mga training, therapy, massage therapy cleaning, nakakuha na pagkuhan na. Matagaan kag chance o sa may kuhaon dito sa college? Kato, doktor. Kaya dentista dito. Nga naman. Para, nakatry naman ko atong dentista good niya. Gusto na ako ba nga ipadayon? Pero illegal man gud to siya. Okay man ang alakay kuan, alakay authorized na mga mangibot jud og ipon. Katong walay kaya nga magpakuan sa ilang mga ngipon, magpaayos sa ilang ngipon. Kato akong unahon sa. Unta, para sa akong mga kaubanan nga naa paghapon, nagpadayon, nga nagpalingla. Wala dyan pakigbisog nga madaog. Kaya ang tinuod, nakalinggawasan, anang arasap pa naghiusa. Mao nga, mambaba na ta. Kaya naadiri ang tinuod nga kalinaw, uban sa atong gobyerno. Nga naghuna-huna, alang sa atong kaayuhan na atong tanan. Ang nagkakaisa at payapang sambayanan ay magreresulta sa maunlad na kinabukasan ng bayan.
Nawa nabigyan linaw tayo sa kwento ni Carosa na dating miyembro ng CPP, NPA, NDF at ngayon ay nagbabalik loob sa ating pamahalaan. Kaya sa mga nagnanais na magbalik loob ay huwag kayong matakot na lumapit sa ating otoridad upang makasama na nating muli ang ating mga mahal sa buhay. At para sa iba pang impormasyon, maaari niyong i-like at i-share ang aming official Facebook pages. Philippine Air Force Civil Military Operations Group. Muli ako si Katropang Tweet. At ako naman si Katropang Carlo para sa Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Up Pilipinas. Okay, balik na sa atong topic in connection with the 88th AFP anniversary with the team Rising Over the Challenges and Service to the Nation. Partner? Mga kasama, bago po tayo magtapos sa ating programa ngayong araw, sabay-sabay po natin tunghayan ang video ng year-end accomplishment ng Tactical Operations Wing Central. Tactical Operations Wing Central, their innovation entry entitled Flight Calculator. Award is the Wing Commander, Brigadier General Rafael G. Oloroso. Ang bagong kampiyon, SM! Naging kampiyon, SM! Ating tunghayan ang mga programa, proyekto at aktibidades na napagtagumpayan ng Tausen sa taong 2023. Ang lahat ng ito ay hindi naging imposible dahil sa patuloy na pagkakaisa ng bawat Tausenian.
maligayang Pasko at manigong bagong taon. And with that, mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen T. Pareño, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Johannes Leonardi B. Dimano, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Federico B. Enriquez, Philippine Air Force. Po si First Lieutenant Edward B. Baguio, Philippine Air Force, the Director for Civil Military Operations, Tactical Operations Wing Central. Ako naman po si Staff Sergeant Anne Francis M. Hongkong, Philippine Air Force. At ako naman po si A1 si Ruel N. Grijaldo, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless and happy 88th AFP anniversary.